Magandang araw. Ngayon ay mayroon tayong panibagong aralin. Noong nakaraan, ang tinalakay ko ay ang pang-ugnay at ang uri ng pang-ugnay. Ngayong araw na to, ang tatalakayin ko ay ang gamit ng pang-ugnay sa pagsasalaysay. Tara, samahan niyo ako. Kahalagahan ng pang-ugnay sa pagsasalaysay. Una, nagbibigay ng lohikal na daloy. Ikalawa, naglilikha ng pagkakaugnay-ugnay. Ikatlo, nagpapahusay sa pag-unawa. At ang ikaapat, nagpapabisa sa retorika. May mga kategorya at halimbawa ng pang-ugnay sa pagsasalaysay. Una, mga pang-ugnay sa panahon. Ito ay nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Halimbawa, ang mga may salungguhit na salita o mga salita ay ang mga pang-ugnay sa panahon. Noong unang panahon. Noong unang panahon, may isang prinsesa. Ikalawa, sa simula. Sa simula, mahiyain si Ana. Ikatlo, sumunod. Sumunod, naghanda siya ng merienda. Ikaapat, habang. Habang naglalakad, biglang umulan. Kalima, sa dakong huli. Sa dakong huli, natapos din ang kanilang proyekto. Ika-anim, makalipas ang ilang araw, bumalik siya. At ang ikapito, sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, malaki na ang kanyang pinagbago. Ang lahat ng ito ay mga pang-ugnay sa panahon. Ang ikalawa ay mga pang-ugnay sa pagdaragdag ng mga impormasyon. Nagdadagdag ng impormasyon o nagpapatuloy ng idea. Halimbawa, bukod dito, marami pa silang natutuhan. Ikalawa, gayon din. Gayon din, kailangan pa rin ng dagdag na pagsasanay. Ikatlo, bilang karagdagan, nagbigay rin sila ng payo. Ikaapat, higit pa rito. Higit pa rito, mayroon pang ibang dahilan. Ikalima, at nagpatuloy ang pag-uusap. Ika-anim, pagkatapos nito. Pagkatapos nito, naglakad sila pauwi. Ikapito, saka. Saka dumating ang mga bisita. Ang sumunod naman ay mga pang-ugnay sa pagsasalungat. Nagpapakita ng pagtutol, pagkakaiba o kabalintunaan. Halimbawa, una, subalit. Subalit hindi pa rin siya sumuko. Ikalawa, gayon paman. Gayon paman, nagpatuloy siya sa paglaban. Ikatlo, sa kabilang dako. Sa kabilang dako, iba naman ang pananaw ni Ben. Ikaapat, ngunit. Ngunit, mayroon pa ring problema. Ikalima, sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Ang sumunod naman ay mga pang-ugnay sa sanhi at bunga. Ito ay naglalahad ng dahilan, sanhi at resulta, bunga. Halimbawa, una, dahil sa pagpapabaya, nalugi ang negosyo. Ikalawa, kaya napilitan siyang umalis. Ikatlo, bunga nito. Bunga nito, naging mas maingat siya. Ikaapat, sa gayon. Sa gayon, nakamit nila ang tagumpay. Ikalima, sa kadahilanang ito. Sa kadahilanang ito, kinailangan niyang magdesisyon. At ang susunod ay mga pang-ugnay sa pagwawakas.
Nagpapahiwatig ng katapusan o konklusyon ng salaysay. Halimbawa, una, sa wakas. Sa wakas, nagkita rin sila. Kalawa, sa huli. Sa huli, natupad ang kanyang pangarap. Ikatlo, bilang pagtatapos. Bilang pagtatapos, nais kong sabihin. Ikaapat, sa madaling sabi. Sa madaling sabi, kailangan natin ang pagkakaisa. Ikalima, kaya. Kaya, mahalagang matuto sa mga pagkakamali. Paano nga ba natin gagamitin ng epektibo ang pang-ugnay sa pagsasalaysay? Dapat ay piliin ang angkop na pang-ugnay dahil hindi lahat ng pang-ugnay ay akma sa bawat sitwasyon. Ikalawa, huwag sobrahan ang paggamit ng pang-ugnay sa pagsasalaysay. Ikatlo, gumamit ng iba't ibang uri ng pang-ugnay upang hindi monotonous ang iyong pagsasalaysay. At ang huli, regular na paggamit at pagtukoy sa pang-ugnay sa iba't ibang babasahin ay makakatulong upang mas maging natural ang paggamit nito. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Diyos.